And eto na nga, pag-usapan po natin ang naging trato di umano nitong si Echo kay Kim Chiu na hindi nagustuhan ng mga fans. So usap-usapan na to sa social media. Ayan, usap-usapan na yan na there's something fishy. Off daw talaga si Echo. Hindi naman siya ganyan before kay Kim. So mapapansin nyo nga kasi talaga, 'di ba? Unang pasada ni Echo, di niya talaga pinansin si Kim. Tapos nung pabalik siya, hindi na rin niya pinansin. And then pangatlo, sinagot niya ng pabalang si Kim Chiu. So hindi siya acceptable para po sa mga fans kasi halata daw na sinasadya niya to. Iba niya tratuhin si Kimi. Nako, sabi nga dito, idol kita, pero ngayon big no ka na sa akin. Ang bastos mo. Huwag mong ganyanin ang napakabait na tao. #everyone. #highlights. Grabe, napakalakas pa naman nga ng energy ni Kim to promote yung project nilang dalawa ni Ann. Tapos ganun lang yung ginawa po sa kanya. Paano hindi maiinis ang mga fans? Mapapansin nyo doon na talagang inabot ni Kimi yung kanya pong kamay o kahit handshake na lang sana. Talaga nag-o-offer si Kim. Pero wala Nilagpasan lang po talaga siya. Na para bang ano na siya. Plano na wag talagang pansinin, plano na umiwas na lang kasi there's no point para umiwas kay Kim Chiu kasi in the first place, hindi naman silang dalawa yung may issue at saka hindi siya ganyan talaga. Alam niyo, sabihin na natin nagka-issue si Janine at saka si Kim pero before hindi siya ganyan. Kahit Kim Pao na ang meron, they are close, they are okay. Ngayon lang talaga nagkaganyan. Ang halata daw kasi yung pagkahiya ni Kim, napahiya talaga siya. Kasi nag-offer talaga si Kim ng hand niya para anuhin siya ni Echo pero wala talaga Ang sama tuloy ng tingin ng mga fans sa kanya ngayon, lalo na po fans ng Kim Pao and syempre ilang fans na rin sa hanay niya, di ba? Kasi ayun nga daw po sa iba, marang tumatanda ata paurong itong si Echo, parang gigasuplado, masama ng ugali, ang yabang, bastos, ayun. Kaya ewan ko lang, good luck sa kanilang project ni Anne. Pero mukhang makakancel pa ata at makakancel si Echo or kagaya nung ginawa kay Kim ng OA na mga bashers na pag-boycott sa project. So, ayun, hayaan na lang natin ang karma kung pananadya kung ginawa yon kay Kimi. Sabi nga dito, insecure lang kasi si Echo sa boyfriend ni Kim. Kaya dinamay ni Echo si Kim sa pag-insecure ni Echo kay Paolo. Lalo na na-insecure si Janine na GF ni Echo kay Kim. Kaya silang dalawa insecure sila kay Kim dahil sa mga past relationship nila. Kaya walang pake si Echo kay Kim dahil insecure sila kay Kim. Dahil sikat na sikat si Kim, talbog ang GF ni Echo na si Janine. Kaya kay Kim. Sikat na sikat si Kim, yung GF ni Echo, hindi sikat. Yan ang totoo. O diba, napapaulit-ulit po tuloy. At yan ang nakikitang anggulo. Ano po, inggit kay Kim Chiu. So bakit naman, kilala niyo ako guys, alam niyo kung paano ko ipagtanggol si Jayden. Minsan nga meron na ditong nag-aano sa atin. Pero alam niyo yun kung paano ko kayo pinipigilan na wag masyadong nega. Pero this time, ay hindi talaga. Alam niyo na I have good words kay Echo. Marami tayong binabasang good comments kay Echo na they are okay. Wala siyang okay sila ng Kim Pao, ganyan. Pero this time, nako. Parang kagaya din ang ginawa ni Catherine kay Kim na may pang-irap pa kay Kim
Chu. Tapos na may iwasan talagang nagaganap pa. So si Kimi, genuine naman po yan. Hindi ko alam anong buong istorya. Pero since eto, yung natanggap ni Kim Chu kay Eko ay hindi katanggap-tanggap. Kasi 'di ba, be professionals naman. Kung may kumakalat na balita na galit ang ilang fans ni Kim Chiu kay Jericho Rosales dahil sa umano'y pambabastos, mahalagang maging maingat tayo sa paghusga, lalo na kung hindi pa malinaw ang buong konteksto o wala pang opisyal na pahayag mula sa mga taong sangkot. Narito ang maingat at balanseng reaksyon. Una, natural lang sa fans na maging protective sa iniidolo nila. Kapag may nakita o narinig silang aksyon na tila hindi maganda ang dating, mabilis talagang umiinit ang reaksyon, lalo na sa social media kung saan mabilis kumalat ang clips, quotes o out of context na linya. Pero pangalawa, mahalagang tanungin, ano ba talaga ang buong nangyari? May full video o verified source ba? Joke ba iyon? Edited clip o maling interpretasyon lang? May opisyal bang pahayag mula kay Jericho o Kim Chiu? Sa showbiz, maraming pagkakataon na napuputol ang video o quote kaya nag-iiba ang dating. May mga biruan o banter na normal sa industriya, pero kapag pinutol at inilabas online, nagmumukhang bastos o offensive. Pangatlo, kung sakaling may nasabing hindi maganda, mas mainam pa rin na hayaan ang maayos na paglilinaw, iwasan ang online hate pile-on, at bigyan ng pagkakataon ng tao na magpaliwanag o humingi ng paumanhin kung kinakailangan. Mas nakakabuti sa lahat, artista at fans ang responsableng pagre-react kesa agad na paghusga. Ang respeto ay dapat parehong ibinibigay sa iniidolo at sa ibang tao sa industriya. Base sa mga pinakabagong balita at online posts ngayong February 2026, ang issue tungkol sa galit ng ilang fans ni Kim Chiu kay Jericho Rosales ay hindi isang malalim na legal o seryosong kontrobersya, kundi isang reaksyon ng fans dahil sa aksyon na nakita nila sa TV at hindi dahil may opisyal na pahayag si Kim o Jericho tungkol sa pambabastos mismo. Ano ang nangyari? Ayon sa isang entertainment article ngayon, maraming fans ni Kim Chiu ang nagreklamo sa social media dahil sa isang episode ng It's Showtime kung saan hindi binigyan ni Jericho ng beso o beso sa kamay si Kim habang bumisita siya para mag-promo, samantalang ang ibang hosts ay nabesuhan niya. May ilan din na hindi nagustuhan kung paano niya sinagot ang tanong ni Kim kaya nila ito tinawag na bastos o snub. Ang mga reaksyon ng fans ay assumption o interpretasyon lamang batay sa nakitang mga aksyon sa show. Walang opisyal na pahayag mula kay Kim Chiu na inakusahan si Jericho o nagsabing binastos siya. Ang galit ay mula sa fans online. Maliit lang itong fan backlash o reaksyon online. Hindi ito isang mas malawak o mainstream na balita sa malalaking news outlets. Sa mga totoong balita tungkol kay Jericho naman, mas napag-uusapan siya ngayon dahil sa kanyang mga proyekto at comeback, hindi sa malubhang issue ng pambabastos. Ano ang masasabi ko? Normal sa showbiz ang mga ganitong fan reactions, lalo na kapag may nakita silang body language o interaction sa TV na hindi nila nagustuhan. Pero bago maghusga ng isang artista na bastos, maganda ring tingnan ng buong konteksto. Minsan, ang nangyayari ay misinterpretation lang o kaya naman lang natural na banter ang dating ng kilos ng artista. Mahalaga ring irespeto ang opinyon ng fans pero hindi dapat agad mag-cancel o mag-spreading ng negative assumptions kung walang malinaw na ebidensya o pahayag mula sa mga nasa eksena mismo. Una, ano ba talaga ang pinagmulan ng galit ng fans? Base sa mga posts at videos na umiikot ngayon sa social media, maraming fans ni Kim Chiu ang nagreklamo dahil sa umanong tila malamig o walang respeto ang trato ni Jericho Rosales kay Kim sa isang segment ng It's Showtime, kabilang ang hindi binigyan ni Jericho ng beso o beso sa kamay si Kim habang bumisita siya para mag-promo, samantalang ang ibang hosts ay nabesuhan niya. May ilan din na hindi nagustuhan kung paano niya sinagot ang tanong ni Kim, kaya nila ito tinawag na bastos o snub.
Ang mga reaksyon ng fans ay assumption o interpretasyon lamang batay sa nakitang mga aksyon sa show. Example ng tila maling interpretasyon. Mga post na tila, galit si Jericho dahil sa ching-eyed comment ni Kim Chiyu. Totoo bang panabansang lang ang biruan o malaking insulto? Normal lang bang magkaroon ng ganitong biruan sa industriya o uri ng pambabastos na hindi dapat baliwalain? Importanteng malaman, A. Ang mga post na ito ay mula sa social media, hindi mula sa opisyal na mainstream news outlets. B. Wala pang official news article o komento mula kina Kim Chiyu o Jericho Rosales na nagsasabing totoong binastos siya talaga sa isang seryosong insidente. Pangalawa, kultura ng fan reactions sa showbiz. Sa showbiz ng Pilipinas, mabilis talaga ang galaw ng fan reactions lalo na kapag nakakita silang bagay na tila hindi maganda ang dating sa iniidolo nila, kahit minsan maliit lang na aksyon o interpretasyon nito. Marami ng instances kung saan ang mga simpleng gestures o body language sa isang show ang pinagdedebate ng fans online. Ang mga ganitong reaksyon ay hindi bagong phenomenon, talagang malakas ang fandom culture sa Pilipinas at minsan nagiging emosyonal ang fans kapag tila may hindi nila nagustuhan. Hindi ito palaging base sa buong konteksto at madalas ay interpretasyon o assumption lamang. Pangatlo, wala pang malinaw na ebidensya ng pambabastos. Hanggang ngayon, wala pang official statement mula kay Kim Chiyu na nagtuturo na siya ay binastos ni Jericho. Wala ring clarification mula kay Jericho mismo tungkol sa issue. Ang pinag-uugatan lang ng galit ng fans ay ang daing reaksyon nila sa isang broadcast clip o segment sa It's Showtime at hindi totoong makukuhang salita o aksyon na purmal na pag-insulto sa isang tao. Sa maraming pagkakataon sa industriya, ang mga artista mismo ay normal lang na kumikilos o nagkukwentuhan sa isang casual na paraan at minsan ito ay naiinterpretang iba ng mga viewers. Pang-apat, ang mas malawak na konteksto ng entertainment world. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang mga artista tulad ni Jericho Rosales at Kim Chiyu ay professional entertainers na madalas nakaka-encounter ng fan expectations, online comments, at interpretasyon sa bawat kilos nila harapang kamera. Ang social media ngayon ay punong-puno ng mga fan edits, clips at opinyon, kaya minsan ang perception ng pambabastos ay hindi naman talaga ganon sa totoong nangyari. Sa aking tingin, ang sitwasyong ito ay higit pa sa simpleng misunderstanding o overreaction ng fandom kesa sa isang totoong pambabastos na ginawa ni Jericho Rosales kay Kim Chiyu. Ang mga galit na reaksyon ay mula sa fans, hindi mula sa mga opisyal na source o pahayag ng mga artista mismo. Kaya bago agad maghusga, sana ay tingnan muna ang buong sitwasyon at hindi agad maniwala sa mga snippets o hearsay posts na umiikot sa social media. Mainam pa rin na maghintay ng opisyal na clarification mula sa mga taong sangkot bago basta mag-label ng isang kilos na bastos dahil sa showbiz, maraming bagay na hindi agad lumilitaw ang buong konteksto. May ilang dagdag na anggulo na pwedeng isama sa usaping ito tungkol sa galit ng ilang fans ni Kim Chiyu dahil sa umano'y pambabastos para mas kumpleto at mas balanseng ang pagtingin. Detalye. Una, malaking papel ang editing at camera angles. Sa TV at social media clips, minsan putol ang isena. Hindi kita ang buong interaction o may naunang usapan na hindi na isama sa video. Posible na ang nakitang snub o pambabastos ay iba ang dating kapag napanood ang buong segment. Madalas ang 5 to 10 second clip ay nagiging batayan ng matinding reaksyon kahit kulang sa konteksto. Usaping pambayan, fans versus mismong artists. Importante ring itanda na fans ang galit, hindi si Kim Chiyu mismo. Hanggat walang pahayag si Kim na na-offend siya, hindi pa ito matatawag na confirmed disrespect. Maraming pagkakataon na ang artists mismo ay okay lang, pero ang fandom ang nagiging mas emosyonal. Sa showbiz history, maraming fan wars na hindi naman talaga issue sa pagitan ng mismong mga artista. Ang isa pang anggulo ay natural na personalidad at interaction style ng mga artista.
Si Jericho Rosales ay kilala sa pagiging laid-back, minsan seryoso ang humor at hindi masyadong showy sa gestures. Samantalang si Kim Chiu naman ay very warm, expressive, at high energy sa hosting. Kapag nagbanggaan ng dalawang magkaibang interaction style sa camera, pwedeng ma-misread ng mga viewers. Isa pa, kailangan i-consider din ang social media amplification effect. Kapag may isang fan page o content creator na nagpost ng galit na narrative, mabilis itong kakalat, dadami ang sasakay sa opinyon at nagmumukhang mas malaki ang issue kaysa sa totoong lawak nito. Ito ang tinatawag na snowball outrage effect. Maliit na moment, lumalaki dahil sa reposts at reaction videos. Sa halip na maglabas at magpalawak ng issue, ang tamang pagtangkilik ay mag-abang ng buong paliwanag, iwasan ng personal attacks at hindi agad mag-label na bastos kung hindi pa malinaw ang nangyayari. Sa ngayon, mas mukhang fan-driven reaction ito kesa sa confirmed conflict ng dalawang artista. Hindi pa ito matatawag na seryosong kontrobersya hanggat walang malinaw na pahayag o konkretong ebidensya ng intensyonal na pambabastos.